Yo, what's up mga kabasketball? Grabe ang balita. May good news na siguradong magpapakilig sa lahat ng Gilas fans. Isipin mo to, may bagong torneo na parang SEA Games pero mas level up na. Mas malakas, mas competitive, mas seryoso. At ang tawag, SEA Games Plus. At mas lalong lumalakas ang balita dahil Pilipinas ang posibleng maging unang host sa torneo na ito. Pero teka lang, hindi pa tapos ang pasabog. Dahil may malaking tanong ngayon, papayag ba ang Japan B-League sina Kai Sotto at AJ Edo na magsuot ulit ng Gilas jersey? At dagdag pa dyan, isang Thai big man ang naglabas ng controversial at disrespectful na pahayag na umabot pa sa pagbanggit ng Diyos laban sa Gilas. Ano ba talaga ang nangyari? Tara, isa-isahin na natin. Kung gusto mo sa mga ganito content, mag-iwan ng like, share at subscribe at huwag na din kalimutan i-hit yung notification bell below para hindi ka mahuhuli sa mga mainit na balita. Tara, simulan na natin. Ano ang SEA Games Plus? Kung sa NBA may World versus USA, dito sa Southeast Asia, mukhang papunta na tayo sa SEA Games Plus. Ibig sabihin nito, hindi na friendly lang, hindi na experimental lineup. Ito ay mas competitive, mas mataas ang antas, mas prehisyoso at pwedeng full power ang bawat bansa. Dito walang dahilan, walang palusot, lahat seryoso. Kung matuloy ito, posible ito ng pinakamalakas na torneo sa history ng SEA Basketball. Bakit ang Pilipinas ang unang host? Simple lang, pinakasolid na basketball culture sa SEA, pinakamalaking fanbase, proven na sa international hosting, at syempre Gilas Pilipinas ang main attraction. Ibig sabihin, sa atin na lahat ng advantages. O na dyan yung home court advantage, sabog ang crowd, puno ang arena, at ramdam ang pressure ng bisita. Kapag sa Pilipinas ginanap to, iba ang enerhiya, iba ang intimidation. Kai Sotto at AJ Edo issue? Ngayon, ito ang pinakamainit na tanong. Papayagan ba ng Japan B-League sina Kai at Edu? Dahil kung papayagan sila, may shot blocking, may size advantage, may interior defense at may intimidation factor. Hindi lang basta dagdag player. Game changer talaga sila. Kapag kompleto ang loob ng Gilas, ibang usapan na to. Posibleng bumalik ang tanong. Si dominance ulit, Thai big man controversy. Ito ang pinaka nakakagulat ng lahat. Isang Thai big man ang nagbitaw ng pahayag na umabot pa sa pagbanggit ng Diyos para ibaba ang Gilas Pilipinas. Para sa marami, ito ay bastos, disrespectful, walang lugar sa sports. At syempre, nagalit ang Pinoy fans dyan. Alam nyo naman mga Pinoy, hindi din nagpapauli sa mga ganyan. Pero alam nyo ba ang masamang balita para sa kanila? Mas lalo lang nila ginatungan ng gigil ng Gilas. At kapag gigil ang Gilas, alam nyo na ang kasunod. Kapag Team A ng Gilas ang sumalang, ngayon isipin nyo to. Kapag Team A ang pinasok ng Gilas, una dyan nandyan yung naturalized player natin na si Justin Brownlee, Kai Sotto, AJ Edu, Dwight Ramos, Scottie Thompson, CJ Perez, Kevin Cambao, Junmar Pajardo, at iba pa kung ano man yung ipapasok ni Coach Tim Cone sa sistema natin. Mga basketball, hindi lang Thailand ang delikado, kundi buong Southeast Asia. Ito ang pinakamalakas na Gilas lineup sa SEA history. Ngayon, tanong ko sa inyo, dapat ba talaga mag full force ang Gilas sa SEA Games Plus? Papayagan ba ng B-League sina Kai at AJ Edu? At dapat bang patawan ng action ang Thai big man? Comment nyo sa baba ang opinion nyo. Like, share, and subscribe. Support Gilas, support Philippine Basketball. Maraming salamat sa panonood. Happy New Year mga kabasketball.